Good morning, Sunflower Farm at Lotus Farm naman ang papasyalan namin ngayong araw na ito. Kaya ayan, bumiyahe na kami, maaga pala. Doon pala sa Kuan Yin ang location ng Lotus at Sunflower na farm na pupuntahan namin. So ayan, may airplane pasahing papawid, parang na-miss ko bigla ang Pilipinas. Ayan. So habang nasa biyahe is kung ano-ano lang yung bini-video ko para hindi mainip. Yung pupuntahan pala namin na farm ngayong araw na ito is mas malawak siya, mas malaking lotus farm yung pupuntahan namin. Unlike last year na kunti lang yung lotus na makikita mo. So ayan, may 50 NT na entrance fee, tapos may pamulawin pa siya sa entrance. Ang gandang magpa-picture dyan, tapos kung is may hollow block pa siyang DIY para maabot mo. Pumasok pala kami ngayon sa store kasi sobrang init sa labas muna. Tapos ito na nga, kumain kami ng ice cream, tapos picture muna sa loob ng store. Tapos ayan, lumabas na rin kami kasi medyo hindi na masyadong maaraw, mainit sa labas. Ayan. Marami kang pwedeng pagpapicturean sa Sunflower Farm na ito. Ayan. Kaso yung iba is nasisilaw ako sa kasi yung araw. Ayan, makapikit-pikit pa ako sa iba kong picture. Ayan, sulit yung pagpunta namin dito sa Sunflower Farm. Nag-enjoy kami kasi may marami pa na hindi ko na i-share sa inyo, pero maganda yung Sunflower Farm na napuntahan namin. Tapos ito na nga, after ng Sunflower Farm is lumipat kami sa Lotus Farm. Medyo malayo din, parang 10 minutes na drive yung layo nito sa Sunflower Farm. Ayan. Naabutan namin yung season ng lotus na yung hindi nasira yung mga bulaklak, kasi last year is season nga ng lotus last year, pero pangit yung mga bulaklak kasi nabagyo siya. Pero ngayon ang ganda ng mga bulaklak ngayon ng lotus. Tapos tatlong variety yung yung nakita namin na ang lalaki ng bulaklak nila. May pink, white, at saka yung naghalo siya na white and pink na. Itong farm na ito na Lotus Farm na napuntahan pala namin is free, wala siyang bayad. Kaya ang daming mga Taiwanese na namamasyal. Hindi ko lang pwedeng kuhanan ng mga video ang mga Taiwanese kasi karamihan sa kanila is ayaw nilang nakukuhanan ng video. Walang pala na ang lotus pala ay pwedeng kainin yung ugat niya, yung pinaka-roots niya. Kung bibilhin mo sa bayan ng sa mga palengke dito sa Taiwan, yung roots is mahal kasi per kilo yung nila. Lalo na kung yung maganda yung niya, pagka malaki yung yung tawag nito, malaki yung ugat ng lotus is mas mahal din yung pagbebenta nila. Pero kung yung pangit na maliliit lang is mura. Tapos ang ginagawa nila sa ugat ng lotus is hinahalo nila sa soap na masarap na ihalo sa mga buto-buto ng baboy. Tapos hahaluan mo siya ng parsley. Tapos yung iba naman is hindi na hinahaloan ng parsley, basta buto-buto ng baboy at saka yung yung ugat ng yung lotus. Masarap siya. Kaso kailangan mo siyang palambutin na parang kasi matigas. Pero kung naman is pag matagal mo na siyang malambot, tapos masarap. Tapos yung naman may buto-buto siya na yung buto na yun is pwede mo siyang gawing din, pangpapak, parang mani siya. Pwede hindi nalutuin yung yung buto ng lotus. Parang masarap siya na parang mani, manamis-tamis. Tapos maganda din na masarap din na ihalo sa soup pala. Ganon din, ihalo mo sa mga buto-buto ng karne, buto-buto ng baboy. Ayun. Natikman ko yun sa
sa unang amo ko kasi mahilig yung yung lola na magluto ng ganun na favorite niya yung yung ugat-ugat at saka ugat ng ng lotus at saka yung bunga ng lotus, yung buto-buto ng lotus. Ayun yun. Tapos yung ugat ng lotus is ginagawa din pala nila na na pingkan sabi nila sa biscuit dito eh. Ang tawag nila sa sa biscuit is pingkan. Nila na ginagawa nila na cracker. Lotus cracker yung tapos nilalagyan nila ng flavor yung may wasabi, may sweet and spicy. Basta masarap yung pagkakagawa nila ng lotus cracker. Sa totoo lang, dito ko lang sa Taiwan natikman yung yung lotus na na ugat at saka yung bunga. Ang nun is parang takot pa akong kumain nun ng yung ugat niya kasi parang yung parang exotic food yung tingin ko kasi sa Pilipinas is wala naman akong hindi ako nakatikim ng lotus doon sa Pilipinas kasi wala ang doon sa sa lugar namin. Ang alam ko lang na mga gulay ay mga sitaw, kalabasa, mga lang. Nasa bahay kubo na kanta, yung mga alam kong gulay lang. Yung lotus is hindi ako nakatikim mula nung bata. Kaya dito lang sa Taiwan ko na na tikman yung lotus talaga. Unang ko is parang takot akong kumain. Pero nung nakita ko naman yung mga kasama ko na kumakain is trinay ko. Kasi nga first time para naman yung una kong na natikman is yung soup, hinalo nila sa soup. Yung una is parang yung mahirap siyang nguyain kasi hindi naluto ng maayos yung ugat, yung parang maano sa ngipin. Parang nakikiliti yung ngipin ko na na magnguya, ganun. Tapos yung naman is akala ko kung yung tinitinda nila sa sa market naman na is bunga pala yun ng lotus ulit. Doon ko na naman yun na na curious na naman ako kasi yung isang matanda is habang nasa palengke kami is may mga bumibili, parang dinudukot-dukot lang nila na parang mani. Kinakain na nila straight yun. Tapos sabi ko kay sa lola na kasama ko, sa alaga ko is gusto mong bumili niyan kako kasi parang na-curious ako. Tapos sabi niya, gusto mo? Sabi na niya. Tapos oo, sabi ko kaagad. Yun na nga. Yun, masarap pala. Yun lang. Bye-bye.